Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang extreme episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin ang mga paninira ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa Iglesia Katolika. Pero bago muna natin simulan mga kapatid ay meron po tayong sasaguting tanong. Ito po ang katanungan. Bakit may mga rebulto ang ating mga simbahan sa Iglesia Katolika? Babasahin natin ang sagot. Siyempre, galing sa Iglesia Katolika, ang sagot sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Ganito po ang ating mababasa. Religious worship is not directed to images in themselves, considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us unto God incarnate. The movement toward the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. Klarong-klaro dito mga kababayan, base po sa aral ng Iglesia Katolika, ginagamit po ang mga rebulto sa simbahan para sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Ulitin natin, hindi po natin sinasamba ang mga imahe, kundi yung nire-represent ng imaheng ito. Kaya nga sabi dito, religious worship is not directed to images in themselves. Yan, yung nakasulat sa ating katisismo. Dito nga sa 2130 ng Catechism of the Catholic Church ay ganito po yung ating mababasa. In the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically toward salvation by the incarnate God. So it was with the bronze serpent, the Ark of the Covenant, and the cherubim. Klarong-klaro po dito mga kababayan, sa Old Testament pala ay mayroon po mga images, pinapagawang images, ginagamit po sa pagsamba mga kababayan. Kahit nga ang templo ng mga Hudyo ay may mga rebulto at larawan. Babasahin po natin kung para mapatunayan ito, mababasa po natin sa Ezekiel Kapitulo 41, ang talata ay 17 patuloy. Ganito po ang ating mababasa. Sa pagitan ng itaas ng pintuan, sa lalong loob ng bahay at sa labas, ang buong pader sa palibot, sa loob at sa labas ay sinukat. At ang pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma. At isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin. At bawat kerubin ay may dalawang mukha, na anupat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako, at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako. Ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Base po sa ating nabasa, ang unang templo mga kapatid na ginawa po para sa ating Panginoong Diyos, may mga imahe po sa loob, may mga rebulto ng kerubin, may mga dahon ng palma, meron pang mukha ng batang leon mga kababayan. Tandaan po natin, itong templong ito, nakapasok po ang ating Panginoong Jesucristo. Babasahin natin sa 11:11 ng Marcos. At pumasok siya sa Jerusalem sa templo, at nang malingap niya sa palibot-libot ang lahat ng mga bagay, at palibhasay hapon na, ay pumaroon siya sa Betania na kasama ang 12. Klarong-klaro po yan mga kababayan. Si Kristo pala pumasok po sa templo mga kapatid. Kung mali ang pagkakaroon ng mga rebulto sa loob ng templo, sana habang lumilibot si Kristo ay sinaway na niya ang mga tao tungkol dito mga kapatid. Isiping mabuti mga kababayan. Tandaan din natin mga kapatid, ang mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo nakapasok din po sa loob ng templo. Papasahin natin itong pagpasok ni Pedro at ni Juan sa templo sa 3:1 ng Gawa. Ganito po ang ating mababasa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhik sa templo ng oras ng pananalangin na ikasyam. Klarong-klaro po mga kababayan, nananalangin po si Pedro at si Juan sa loob ng templo. Na yung templo na yon may mga rebulto po, may mga larawan po dyan sa loob mga kapatid. Isa pa, ito pang nasa 22:17 ng Gawa sa pagpasok ni Pablo sa templo. Ganito po ang ating mababasa.
At nangyari na nang ako'y makabalik na sa Jerusalem at nang ako'y nananalangin sa templo ay nawalan ako ng diwa. Klarong-klaro mga kababayan, yung templo palang pinasukan ni Pablo, nananalangin pala siya sa loob, kaya siyempre may rebulto doon. Paano ngayon yan mga kapatid? Si Pablo ba ay kinontra na ang utos ng Exodo 24 hanggang, mali po yan mga kapatid, ano? Mga kababayan, nananalangin po ang mga apostol sa loob ng templo na ayon po sa Biblia, may mga rebulto't larawan sa loob, mga kapatid. Kaya nakakatulong talaga sa tao ang mga rebulto sa kaniyang pagsamba sa Diyos dahil hindi naman po yung rebulto yung sinasamba, kundi ang Diyos sa mga kababayan. Ngayon, pasagutin naman natin ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo sa nasabing tanong, mga kapatid. Bakit walang rebulto sa kanilang mga kapilya? Pero napansin ko, may mga larawan akong nakikita na hindi po rebulto yung nasa loob. Larawan na nasa giant screen ng kanilang mga ngaral daw na si Eduardo Manalo ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Nako, mukhang delikado po yan, ano? Sige, titingnan muna natin at babasahin kung bakit walang rebulto sa kanilang mga kapilya dito po sa Pasugo Magazine, December 2021 issue. Sa page 2, ganito po ang ating mababasa sa article na may title na Why Are There No Religious Statues in Iglesia ni Cristo Chapels and in Members' Homes? Titignan natin ha. Sige nga, so sabi dito, since the olden times, God has forbidden His people from practicing idolatry. He prohibited His people back then to bow down to graven images, as kneeling or bowing down is an act of worship. Psalms 95:6. Ganun pala yun. So, base po dito, as kneeling or bowing down is an act of worship. Grabe naman yung pahayag na ito, no? Ngayon, babasahin natin yung ginamit nilang talata, Psalms 95:6. Ito sa Tagalog, ganito po yung ating mababasa. Magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukot. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Ito po yung ating nabasa dito, mga kababayan. At ito yung ginamit nga ng isang ministro ni Felix Manalo para siraan ang Iglesia Katolika. Ano ba yung sinabi ng ministrong ito? Pakinggan ninyo mga kapatid. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod katumbas pagsambe. Yung pagluhod katumbas pagsambe. Yung pagluhod katumbas pagsambe. So, kahit po sa mga bibig ng mga ministro ni Manalo, basta siraan po nila yung Iglesia Katolika, sinasabi talaga nila na base po sa awit 95:6, wala pong rebulto mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo dahil ang pagluhod daw sa rebulto ay pagsamba rin daw sa rebulto. Nako, kasi nga sabi nga sa Pasugo kneeling or bowing down is an act of worship. Titignan natin yan mga kababayan. So, ayon nga sa kanila, ang lahat daw ng pagluhod pagsamba na raw. Nako, titingnan natin kung totoo yan mga kapatid. Totoo bang kneeling or bowing down is an act of worship? Totoo bang lahat ng pagluhod ay pagsamba na ayon po sa awit 95:6? Tatanungin muna natin ang ibang mga ministro ni Manalo. Ito ang kanilang masasabi dyan. Pakinggan ninyo mga kapatid, si Michael Sandoval at si Bobby Fernandez. Ito po, mga kapatid. Wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. At wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic,
ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Nako, mukhang, sandali. Mukhang iba ata yung sinasabi ng dalawang ito. Ulitin nga natin ang pahayag ng mga ministrong ito. Ito ha. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. A few moments later. Wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Wala naman tayong binabanggit na kapag ka lumuhod, automatic, ang katumbas doon ay pagsamba. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. O, kita nyo na mga kababayan, grabe talaga yung kontrahan na yan. Nako, mukhang maliwanag na kontradiksyon talaga ito mga kapatid. Yung isa nagsasabi, ang katumbas daw ng pagluhod, pagsamba na daw. O ayan nakikita ninyo sa screen, mula sa Pasugo Magazine nila, ayon naman sa mga ministro na sina Bobby Fernandez at Michael Sandoval, hindi daw lahat ng pagluhod pagsamba na. Wala daw doktrina na ganon ang iglesia ni Manalo. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas doon, pagsamba eh. A few moments later. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Wala tayong doktrina, lahat ng pagluhod, pagsamba. Wala. Ako, mukhang hindi naman yan totoo. Nasa Pasugo Magazine nyo yan Nako heto ang tanong mga kapatid, Totoo bang ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba na? Totoo bang kneeling or bowing down is an act of worship? Ayon po sa nabasa natin kanina sa Pasugo Magazine, page 2 ng December 2021 issue. Titignan natin mga kababayan. Ito, babasahin muna natin itong nangyari kay King Nebuchadnezzar. Sa Daniel, Kapitulo 2, versikulo 46, ganito po ang ating mababasa. Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odors unto him. Dito po sa talatang ito, si King Nebuchadnezzar worship Daniel. Kung basahin mo po ang kwento sa likod dito, hindi naman po sinabihan ni Daniel si King Nebuchadnezzar na huwag kang sumamba, huwag kang lumuhod sa akin, huwag kang sumamba sa akin, sa iba pang ang salin, halimbawa, itong nasa God's Word Translation, yung sinasabi dito, King Nebuchadnezzar immediately bowed down on the ground in front of Daniel. O, diba? Bowed down. Kanina nga, ayon sa Pasugo Magazine ating binasa, yung bowing down is an act of worship. Nako, paano ngayon yan? Bakit hindi po pinigilan ni Daniel si Haring Nebuchadnezzar dahil lumuhod ito sa harap ni Daniel? Nako bakit naman nasabi ng mga ministro ni Manalo na ang pagluhod ay pagsamba na rin? Pero hindi daw lahat ganoon. Ito, pakinggan ninyo yung dalawang ito. Ano yung palusot nila? Ito, pakinggan ninyo mga kapatid. Nasabi natin, kapag ka ang tao lumuluhod sa harap ng kanyang dinadalanginan, para sa Diyos, yan ay uri ng pagsamba. Mababasa po natin yan sa awit 95:6. Siguro, pinakamabuti, basahin natin yung talatang yun, alang-alang doon sa mga kababayan natin na lumuluhod sa harap ng imahin o mga larawan. Ganito ang mababasa sa talatang ito, awit 95:6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Kapag ka ang tao ay lumuluhod sa harap ng kanyang dinadalanginan, halimbawa, tayo talagang nananalangin sa Panginoong Diyos, lumuluhod tayo sa kanyang harapan, yan po ay uri ng pagsamba.
Ganun pala yun. Ay, ganun. Okay, naintindihan na natin. Yung palusot nila ganito, no? Ang pagluhod, habang dumadalangin, ay pagsamba na rin. Aba, grabing palusot ito, ha? Nako, grabe yan, ha? Naalala nyo ba kanina, si Pablo po pumasok sa templo. Dumadalangin siya sa loob ng templo. Pero, napatunayan natin na ang templo, mga kapatid, may mga ribulto at larawan sa loob. Paano ngayon yan, Mr. Michael Sandoval at Bobby Fernandez? Pati nga si Pedro at si Juan, ganun din, mga kapatid. Nako, palusot pa more, sige, para mas maganda ang sagot natin. Totoo ba na ang pagluhod habang dumadalangin ay pagsamba na rin? Titignan natin ang sagot. Babasahin natin sa 1 Chronicles chapter 29 verse 20, yung gagamitin nating salin, New Living Translation. Ganito po ang ating mababasa. Then David said to the whole assembly, "Give praise to the Lord your God." And the entire assembly praised the Lord, the God of their ancestors. And they bowed low and knelt before the Lord and the king. Klarong-klaro dito, mga kababayan. Yung assembly, yung entire assembly, dumadalangin sa Diyos, mga kapatid, pero they bowed down and knelt before the Lord. Hindi lang sa Lord, hindi lang sa ating Panginoon, kundi pati na rin kay Haring David. Nako, paano ngayon to, ha? They bowed low and knelt before the Lord and the king. Nako, paano ngayon ito, Mr. Michael Sandoval at Bobby Fernandez? Hindi naman sinabihan ni David yung entire assembly. Now, tigilan nyo yan, ha? Wala namang ganong nangyari dito, mga kapatid. Nako, ha? Katunayan, dito nga sa Revised Standard Version, sabi dito, babasahin natin. Then David said to all the assembly, "Bless the Lord your God." And all the assembly blessed the Lord, the God of their fathers, and bowed their heads and worshiped the Lord and did obeisance to the king. Ayan, klarong-klaro, mga kababayan. Ibig sabihin, they did obeisance to the king. Sa isang salin kanina, they worshiped the king. Sa saling ito, and did obeisance to the king. Ano bang ibig sabihin ng obeisance? Ibig sabihin, a movement of the body made in token of respect or submission. Ibig sabihin, pagrespeto, veneration. Yun pala ang purpose, mga kababayan. Ganun din yung ginagawa naman ng mga Katoliko sa mga rebulto sa loob ng kapilya. We give respect. Kasi nga, nirerespeto natin ang mga tao na nire-represent ng mga imahe at tribulto na ito. Nako, nasa Biblia naman pala ang bowing down at pagluhod ay pwede rin gawin bilang akto ng pagrespeto ayon po sa Biblia. At ginagawa nila itong entire assembly, habang dumadalangin sila sa Diyos Ama. Paano ngayon yan? Kasi dito, sabi ni David sa buong assembly, "Bless the Lord your God." At sinunod nga ng buong assembly, they blessed the Lord. Ibig sabihin, dumadalangin sila habang lumuluhod. Nako, talagang palpak talaga itong mga ministrong ito. Kaya, kahit anong palusot nila, ay nahuhuli ang kamangmangan nila sa Biblia. Nako, ano ba talaga yung binabanggit sa awit 95:6? Dito nga sa Amplified Bible Expanded Edition, napakaganda ng pagkakasalin. "Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker in reverent praise and prayer." Ibig sabihin, sa ating Panginoong Diyos, we are kneeling down before Him in reverent praise and prayer. Ang talata pa lang ito, tumutukoy sa pag-imbita sa atin sa pagbigay papuri sa ating Panginoong Diyos. At tandaan natin, mga kapatid, it boils down to your intentions. Kung lumuluhod ka naman na ginagawa mo yun para talagang sambahin yung rebulto talagang yun, mali yun, mga kapatid, at hindi po yun ginagawa ng Iglesia Katolika. Tandaan natin, intentions matter, mga kapatid. Yung paninira nila,
Yun yung intention nila para siraan ang Iglesia Katolika. Kaya, ang masasabi ko sa mga paratang na ito, mga kapatid, na kontra-kontra talaga, busted! Yan! Mali yan! Nako, mga palpak talaga. Sila nga meron ngang lumuluhod sa harapan ni Eranio Manalo at sa iba pang mga ministro. Ayan nakikita nyo sa screen lumuluhod sila. Paano ngayon yan? Nako meron ngang tinatawag na ordination. Pero alam nyo ba, sinunod nila ito sa gawain ng Iglesia Katolika. Yung ginagawa ng mga magpapari ay sila po'y lumuluhod before the Lord God, mga kababayan. Ayan nakikita nyo sa screen. Pati nga sa pari, binibless sila, nag-pray over sa mga magpapari, mga kapatid. Bakit kumukopya sila sa ating mga Katoliko? Kung paano tayo nag-oordina ng mga bagong pari, kung lahat ng pagluhod, pagsamba na. Nako, yan ang malaking katanungan, mga kababayan. Ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sapi-sapi. Check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na extreme episode, ako po si Kaburnok. At ito ang Factbusters! Lumilitaw talagang pagiging impokrito ng mga ministrong ito. Grabe kung makapanira sa Iglesia Katolika, pero sila din pala lumuluhod pa sa harapan ni Eranio Manalo. Nako, delikado talaga, mga kababayan.